Ayan, eto na si Manang Milky. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Samahan mo na lakay at Sister El ng kapeng barako. Ay, oo nga, ano, Yan, parang yun. barak. Allah, oo. Mapapasarap ako ituhan. Oo. Basta yung tulingan may Kapeng gata, barako muna. masarap diyan. Oo. Kasi umaga pa lang ngayon lakay so Sister El para medyo tayo ng konti. Ayan. Anyway, tumayo sa plenaryo kahapon ng ilang House leaders at pinagsabihan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na huwag gamitin ang plenaryo sa pamumulitika at alegasyon na walang mga basehan lalo na sa kapwa mambabatas at naging miyembro rin ng Kamara na sa Executive Secretary Ralph Recto. Sa manifestation ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List, sinabi nito na offensive, speculative at unfair sa lahat ng mga nasa plenaryo ang alegasyon ni Leviste na lahat ng mga mambabatas ay sangkot sa vote buying. Parang bata na ayaw magpasaway ni Leviste dahil sa unang bahagi ng kanyang personal and collective privilege. Sabi ng kanyang alegasyon sa Executive Secretary Ralph Recto, may bahay nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto at CWS Party List Representative Edwin Gargiola sa mga katiwalian. Kabilang dito ang pagtanggap umano ng pera para pondohan ang kampanya ni Governor Vilma mula sa FPL operations at kung ano-ano pa. Nauna ito sa alegasyon ni Leviste na vote buying at sabi ni De Lima unfair ang sweeping statement ni Leviste na lahat ng mga mababatas ay sangkot sa vote buying noong nakalipas na eleksyon. Dahil dito nagdesisyon ang kapulungan na strike out o alisin sa record ng senaryo ang mga sinabi at bintang na Leviste at kung merong ebidensya magsampa ng kaso sa proper forum. Narito ang nangyari sa plenaryo kagabi ng pagsabihan na De Lima sa Leviste at pag-awat naman sa kanya ni House Majority Leader Sandro Marcos. The general claim that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste if in fact that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because that is a request the parliamentary Majority Leader inquiry. Yes. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Leila de Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal. Majority Leader. Mr. He's Speaker, not just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that Pwede being the po ba? case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Levise. Thank you, The Mr. Honorable Speaker. Leviste is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are... Mr. Speaker, the request of this representation is that it's with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but I think also portion of the for speech. the benefit of the Majority people who Leader. are listening, Mr. Speaker, I Majority Leader. believe that Order. party lists Doesn't need Majority Leader. explanation. not by votes for the most part. And Mr. there Speaker. are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I move, Yes. or I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Honorable Leviste, NL party to the list, Committee on the Rules, Alliance as well Bloc, as its the- The interpolations. floor I has so move. decided already and it was Items referred to do the not by Committee on votes. Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended.
Hindi rin pinalagpas at tumayo lakay at Sister L sa plenaryo si Batangas 6th District Representative Ryan Recto at ipinagtanggol ang kanyang mga magulang. Itinanggi ni Recto ang alegasyon ni Leviste sa kanyang mga magulang at kung merong basehan ang mga paratang nito, huwag gamitin ang plenaryo at salit magsampa ng kaso sa proper forum. Narito si Batangas Representative Ryan Recto ng 6th District ng Batangas. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Samantala na kay Sister L, nagtapos ang mainit na talakayan sa desisyon na i-strike out o alisin sa records ng plenaryo ang mga alegasyon ni Leviste. Kasama rin sa mga tumayo at pinagsabihan si Leviste ay sina Bicol Saro Party List Representative Terry Rigon at House Deputy Speakers JJ Suarez at Janet Garin. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa dito. Yes, okay. Pero wala namang recommendation na suspindihin. Parang si Kong Miao. Kong Miao. Barsaga. Wala naman lakay pero pinagsabihan siya kasi ang tema nung kanyang collective and privilege speech ay pagbanat sa ilang mga kinatawan o opisyal dyan sa Batangas. So ang sabi nga ni na Speaker Congresswoman Janet Garin, Congressman Suarez, ay wag gamitin yung plenaryo. Kung meron siyang matitibay na ebidensya at alam naman daw na ito ay usapin ng politika sa Batangas, ay sa proper forum at wag daw sa plenaryo. Ayan, sa bagay, sa totoo lang, tama din yung sinabi ni Leviste, hindi nga lahat. Ayan, talagang the truth hurts. Ayan, pero teka mo, huwag mag-extra. Ayan, ba't naman nag-aalisan yung matagalakas si MD at nagpupunta sa NUP? Malalaman natin yan mamaya lang kahit kasi merong press con, merong press briefing si Antipolo Representative Ronaldo Puno na siyang chairman ng NUP at dumarami ang mga miyembro ng National Unity Party mula sa dating mga miyembro ng Lakas at iba mga partido ay pumupunta daw sa NUP ngayon. Siguro ang dahilan lakay at Sister L, nakikita nila yung stand ng NUP na hindi pinipilit yung mga miyembro at the same time ay igagalang o susuportahan yung magiging desisyon ng administrasyon. Hindi ko lang alam kung ito ay patungkol dito sa usapin ng impeachment. Nagbago na baga ang desisyon ng NUP manang Milky kasi ayan, tapos na ang investigasyon ng Justice Committee sa impeachment laban kay VP Sara. Ayan, naglabasan ng mga bagong ebidensya at saka iba pa. So ano ang stand ng NUP? Ayan, boboto ba sila o hindi in favor sa impeachment? Alam mo na yung kanyang statement kahapon sa NUP at lilinawin yan mamaya ni Congressman Puno. Ang sabi nila kung ano ang posisyon ng gobyerno, susuportahan nila. Pero wala silang sinasabi kasi na word na impeachment. So ibig sabihin siguro kung ano man yung mga programa rin sa Kongreso ay susuportahan ng NUP, pero ang usapin kasi mainit ngayon ay ang impeachment lakay. Lalo na ay kagabi na isumite na sa House Committee on Rules. Ibig sabihin i-schedule na ng Committee on Rules ang diskusyon o kaya ay pagboto sa impeachment at ito ay gagawin niya sa Lunes, May 11. Ayan, okay. Pero ilan yung taga-Lakas CMD na pumunta sa NUP? Marami na may kasi nung 80 ba? ang latest lakay. Oo, parang hindi. Yun yung total. Sinasabi nila, mga nasa 80 na daw sila. Pero merong mga bagong lumipat, kabilang dyan sina Congressman Suwa at yung ilan pa na mga miyembro din ng kumala supportive din sa impeachment, ngayon naman ay nasa NUP. Okay nga, Rud. Maraming salamat naman ng Milky.
Abangan natin lakay ang mga development dito sa Kamara. Ako si Neil Crigunan muna para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.